Makalipas ng ilang dekada mula sa kanyang pagpanaw, patuloy pa ring nagbibigay inspirasyon si Padre Pio sa mga pagbabalik loob, umaaliw sa mga nagdurusa at tumatawag sa mga kaluluwa upang manalangin. Ang mga kwentong ito mula sa mga taga-subaybay na mga following Padre Pio video na ang aking kolega na nakabase sa Reino Unido o UK ay patunay na malayo pa sa pagtatapos ng kanyang misyon. Ibabahagi ko sa inyo ang mga istoryang ito ngayong araw kaya manatiling nakatutok. Maligayang pagdating sa ang tinig ni Padre Pio. Lubos kaming nagpapasalamat sa lahat ng tahimik na tumutulong sa atin upang ipagpatuloy ang apostoladan ito upang makarating sa mga kaluluwa sa pamamagitan ng espiritual na pamana ni Padre Pio. Ang kwento natin ngayong araw ay maaaring humipo sa inyong puso sa paraang hindi ninyo inaasahan. Hindi pa katagalan, hiniling ng kolega ko na tagapagtanghal ng Following Padre Pio sa UK o sa Reino Unido na si Ginoong Kyle Islibaric sa kanyang mga taga-subaybay na ibahagi ang kanilang mga karanasan ng pamamagitan ni Padre Pio. Mga sandaling may nangyaring hindi inaasahan na maituturing lamang ninyo bilang isang biyaya. At sa kabutihang palad ay may mga tumugon sa kanyang apela. Ang mga testimonyang ito ang ibabahagi ko sa inyo sa ating pagtatanghal ngayong araw. Ang unang patotoo o testimonya ay nagmula kay Joseph na sumulat. Narito siya, no? Ilang taon na ang nakalipas, sinabi sa akin na may tumor ako sa lalamunan. Nabiyayaan ako ng guwantes ni Padre Pio at makalipas ang 8 linggo ay sumailalim ako sa operasyon upang ito ay alisin. Lumabas sa resulta na hindi ito kanser. Ilang taon pagkatapos noon, nasa bahay ako ng aking anak kasama ang aking asawa nang makaamoy ako ng napakabangong halimuyak. Tinanong ko sila kung may naapoy sila, ngunit sinabi nilang wala. Lumabas ako sa pasilyo, wala. Pagbalik ko sa sala, naroon pa rin ang amoy sa lugar kung saan ako nakaupo. Wala nang ibang nakaamoy nito. Mahal na San Padre Pio, bantayan mo ang aking buong pamilya at maging ako rin. Maraming salamat. At yan ang testimonya ni Joseph. Napakagandang biyaya ang ibinahagi sa kanya. Isang tumor na hindi pala kanser matapos siyang mabiyayaan ng guwantes ni Padre Pio. Ibig sabihin, relikya niya. At pagkatapos nito, ang napakabangong halimuyak na siya lamang ang nakaamoy. Para sa maaring hindi pa nakakaalam, ang amoy ng rosas na kadalasang matapang at hindi mapagkakamalan ay isa sa mga pinakakaraniwang palatandaan na iniuugnay sa espiritual na presensya ni Padre Pio. Kilala si Padre Pio sa ganitong uri ng mga pag-aliw, mga munting paalala na hindi tayo nag-iisa at na ang langit ay mas malapit kaysa sa ating iniisip. Maraming salamat, Joseph, sa iyong pagbabahagi. Ang ikalawang patotoo ay mula sa isa pang taga-subaybay ng Following Padre Pio na nakaranas ng isang bagay na halos katulad din ito. Narito ang salaysay na nagbahagi ng testimonyang ito na hindi pinangalanan. Ilang taon na ang nakalipas, naranasan kong makaamoy ng mga rosas. Ako noon ay may sakit at bumisita ako sa isang ginang na may hawak ng guwantes ni Padre Pio. Pagpasok ko sa silid, para akong pumasok sa isang ulap ng samyo ng rosas. 40 beses na mas matindi kaysa sa karaniwang amoy ng rosas dito sa mundo. Tumagal ito ng halos 40 minuto at tumarating ng paulit-ulit na parang mga alon. Tinanong ko ang ginang kung may suot siyang matapang na pabango, ngunit sinabi niyang wala. Dadama ko rin na parang may mga kamay na nakapatong sa aking mga balikat. Nang mawala ang amoy, para sa akin, kinamayan ko ang ginang at nakita kong napuno ng luha ang kanyang mga mata. Tinanong ko siya kung bakit at sinabi niya,
Dumarating ito ng paulit-ulit na parang mga alon. Padre Pio, ipanalangin mo ako sa aking paglalakbay dito sa lupa. Maraming salamat sa nagbahagi ng makapangyarihang karanasang ito. Mayroong isang bagay na kapansin-pansin sa mga ganitong salaysay, ang mga halimuyak, ang mga paggaliw, ang pakiramdam ng presensya. Hindi ito mga bagay na kayang likhain ng tao. Ito ay mga kaloob. Ang ikatlong patotoo naman ay mula kay Cecilia at narito sa salaysay niya. Ang aking anak na babae ay nagkaroon ng malulubhang problema sa kalusugan at lumayo rin ng gusto sa simbahan. Marami akong ipinanalangin para sa kanya at hiniling ko rin sa aking mga kaibigan na ipanalangin siya. Pagkatapos, isa sa kanila ang nagpadala sa akin ng panalangin dinarasal ni Padre Pio para sa mga humihingi ng kanyang pamamagitan. Nangyari ito noong Mayo 2021, May 2021. Mula noon halos araw-araw ko nang dinarasal ang panalangin iyon at bihira akong lumiban. Ipinanalangin ko ang kaligtasan ng aking anak at ang kanyang kalusugan at ang kanyang pagbabalik loob sa simbahan. Noong 2023, 2023, nagpasya akong magdasal ng nobena kay Padre Pio para sa parehong layunin. Nang matapos ang nobena, bumiyahe ang aking anak. Habang nasa biyahe, bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkahilo at panghihina. Tinulungan siya ng dalawang babae. Kabilang sa kanilang ginawa ay ang pagbisik sa kanya ng banal na tubig. Agad gumaan ang kanyang pakiramdam. Kalaunan, sa kanilang pag-uusap, iminungkahi nila na mangumpisal siya kinakabukasan sa simbahan ng Mahal na Birhen ng Lourdes. At tunay nga, kinakabukasan ay nagtungo siya roon. Nangumpisal siya matapos ng 12 taon. Dumalo rin siya sa banal na misa at tumanggap ng banal na komunyon. Patuloy pa rin akong nananalangin kay Padre Pio. Matagal bago ko naisulat at naipadala ang patotoong ito. Sinubaybayan ko ang inyong tunnel at nagpapasalamat ako sa inyong pagsisimula nito. Naway pagpalain ng sagana ng Diyos kayo, ang inyong pamilya at lahat ng sumasabaybay sa channel. San Padre Pio, ipanalangin mo kami. Hindi po ba't napakaganda ng patotoong ito? Isang ina na nanalangin araw-araw, taon-taon, at kahit tila wala nang nangyayaring pagbabago, hindi siya tumigil. At sa wakas, nagbalik ang kanyang anak sa simbahan, nagumpisal matapos ng 12 taon. Maraming salamat, Cecilia, sa iyong pagbabahagi. Ang mga kwentong tulad ng kay Cecilia ay nagpapaalala sa atin ng napakaraming tao ang may pasang-pasang mabibigat na krus sa loob ng maraming taon. Nagdarasal para sa isang anak, asawa, magulang o mahal sa buhay at tila malayo sa Diyos. Sa pamamagitan ng tulong ni Padre Pio, marami ang nakasusumpong ng lakas upang magpatuloy sa pananalangin kahit tila naaantala ang mga kasagutan. Isa ito sa mga dahilan kung bakit umiiral ang pamilya namin ng pananalangin na tinatawag ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Higit pa ito sa pagsuporta sa apostolado namin. Isa itong paraan upang maihabilin ang inyong mga intensyon, ang inyong mga mahal na buhay, at ang inyong pinakamalalim na alalahanin sa loob ng isang espiritual na pamilya na nagkakaisa sa panalangin at pagtitiwala sa biyaya ng Diyos. Bawat buwan may mga banal na misa na iniaalay para sa mga kasapi at sa kanilang mga kahilingan. Ang iba ay araw-araw at iba naman ay linggo-linggo. At sa pamamagitan ng kanyang tapat na suporta, patuloy na naaabot ng mga kwentong ito ng pag-asa, pagbabalik loob at pag-aliw ang mga kaluluwa sa iba't ibang parte ng mundo.
Kung nararamdaman ninyong itinatawag kayo upang maging bahagi ng misyong ito ng panalangin at pag-asa, malugod namin kayong inaanyayahan na alamin ito sa pamamagitan ng link sa ibaba. At sa wakas, may isang taga-subaybay na nag-iwan ng maikling komento na sa tingin ko ay nagbubuod sa lahat na ating narinig ngayong araw. Sabi niya, kung naririnig mo ang mga bagay na nagawa ni Padre Pio, maiisip mo kung ano kaya ang pakiramdam ng makasama si Jesus noong siya ay narito pa sa lupa. Lagi akong kinikalabutan habang pinapakinggan ko ang mga kahangang-hangang salaysay tungkol sa ating minamahal na si Padre Pio. At yan talaga ang pinakapunto ng lahat. Gaya ng napansin ng marami sa mga sumulat tungkol kay Padre Pio, ang lahat tungkol sa kanyang buhay, ang kanyang pagdurusa, ang kanyang mga kaloob at mga palatandaang kaugnay niya ay hindi upang ituon ng pansin sa kanyang sarili. Itinuturo ng lahat ng ito si Kristo. Pinapaalalahanan tayo ng mga ito kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon at kung gaano siya tunay na malapit sa atin. Maraming salamat sa inyong lahat na nagbahagi ng inyong mga patotoo. At mga kapanalig, kung mayroon kayong kwento, isang panalangin sinagot, isang hindi inaasahang biyaya, o isang sandali na nadaman ninyong hinipo ng langit ang inyong buhay, ikalulugod po naming marinig ito. Maaari ninyo itong ibahagi sa mga komento sa ibaba o ipadala sa amin sa aming email sa angtinignipadrepio@gmail.com. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at panonood. Naway pagpalain kayo ng mahal na Birhen, ni Padre Pio, at ng ating Panginoong Diyos. Magkita-kita tayong muli sa susunod na video. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e